I can be your mommy. No need to convince your daddy. It's just that I have to work too. Just like your dad. You may not see me often after my work here, but we can still do video calls regularly. I love you, mommy. Iyon ang isinagot nito sa kanya. Kakaibang saya ng puso niya sa narinig mula sa bata. I love you too, Ivan. Madamdaming sabi niya na hinigpitan pang lalo ang yakap dito. Kahit naman siya didistansya sa ama nito, ay sisiguraduhin niyang hindi mapuputol ang komunikasyon nila ni Ivan, kahit man lang sa tawag or video calls. Maaga niyang tinapos ang trabaho niya sa araw na yon. Plano niya kasing bisitahin ang puntod ng anak. Ilang araw na rin kasi na hindi niya ito nadadalaw. Kada linggo dati kapag nasa Tarlac siya ay dinadalaw niya ang anak. Mula kasi nang nasundan siya ni Sid sa puntod ng anak nila ay iniiwasan na niya munang bumisita sa anak. Natatakot siyang baka masundan uli siya ng lalaki. Lalo pa't may pahaging ito na aalamin kung kaninong anak ang dinadalaw niya. Mabuti na lang at hindi na binabanggit ni Sid ang tungkol doon. Naisip niyang baka nga ay hindi na nito itinuloy ang balak nito. Baka naniwala na rin ito na anak nga ng kaibigan niyang nasa puntod. May dala siyang pumpo ng bulaklak para sa anak. Napakunot noo siya nang makitang may mga bulaklak din sa labas ng mausoleum ng anak. Napayuko siya at tiningnan iyon. Mukhang fresh na fresh pa ang mga bulaklak. Napalingon siya nang may marinig na kaluskos sa likod. Nang lumingon siya ay nakita niyang isang babae na may dalang bulaklak na katulad ng bulaklak na nasa labas ng mausoleum. Natigilan din ito nang makita siya. Papunta sa kanya ang direksyon nito pero biglang nagpanik ang muka. Bigla itong lumiko at pumunta sa isang puntod sa malapit. Sinundan niya ng tingin ng babae. Nakita niyang inilagay nito ang bulaklak na bitbit sa itaas ng puntod na pinuntahan nito. Nakakulot noo pa rin at tumalikod na siya rito. Binuksan niya ang nagsisilbing gate ng mausoleum ng anak. Inayos niyang pagkakalagay ng bulaklak at nag-alay ng dasal para rito. Ilang minuto siyang nanatili roon. Bago pa dumilim ay napagpasyahan na rin niyang umalis. Nagtaka siya nang makitang andun pa rin ang babae na tila ba nagdarasal din. Napatingin itong muli sa kanya. Umiwas agad ito ng tingin na magtama ang mga mata nila. Umalis na lang din siya bago pa siya abutan ng dilim sa daan. Palabas na siya ng sementeryo nang nakasalubong ang matandang hindi niya makakalimutan. Manang Guada? Hindi makapaniwalang sambit niya sa pangalan nito. Ang inaasahan niya ay magugulat din ito. Pero masisiyahan din na makita siya uli. Kaso nanatiling gulat ang ekspresyon ng mukha ng matanda. Andy? Sabi nito ng mahimasmasan. May dinadalaw ho kayo rito? Agad na lumapit siya sa babae sa kaniyakap ito. Ha? Oo. Parang hindi nito alam ang isasagot. Kumusta na ho kayo? Okay lang, Ineng. Maikling sagot nito na para bang kinakabahan ng dating. Agad na nagpaalam na lang din siya dahil parang lutang naman ang pakiramdam ng matanda. Paalis na siya nang may tinawag ito. LB, bakit natagalan ka yata? Nandun pa kasi yung napalingon siya sa kinakausap nito. Sakto namang nagkatinginan uli sila ng babaeng nakita niya sa loob. Hindi nito natapos ang sinabi nang makita siya. Kahit si Manang Guada ay napalingon sa kanya dahil sa naging reaksyon ng babaeng kausap nito. Anak niyo ho? Nakangiting tanong niya na ang tinutukoy ay ang babaeng nakita kanina. Parehong hindi mapakali ang reaksyon ng dalawa na lalong ipinagtaka niya. Pamangkin ko si LB. LB, siya pala yung yung pinaanak ko dati. Makahulugang nagkatinginan ng dalawa at tubiling ngumiti ang babae sa kanya. Ngumiti na lang din siya saka nagpaalam ng muli sa dalawa. Hindi niya maintindihan kung bakit parang may kaba siyang nararamdaman ng mga sandaling yun. Finishing touches na lang ang ginagawa niya sa araw na yon. Tapos na niya ang trabaho niya. Pinadala niya kay Sid ang mga pictures ng kabuuan ng bahay nito. Mula noong huling beses na nag-usap sila ay madalang na lang din itong tumatawag sa kanya. Naisip niyang baka nagsawa na nga rin ito sa kakukulit sa kanya. Natanggap na din ng lalaki na wala siyang balak seryosohin ang meron sila ngayon. Or baka nga nagsawa na rin talaga ito. Period. Inaamin niyang hindi pa rin siya tumitigil sa kakastok kay Sanaya. Kasabay ng araw na hindi na nangungulit sa kanya si Sid, ay iyon din ang parehong araw na nagsimulang mag-post si Sanaya ng pictures nito kasama si Sid. Sa mga pictures ay laging magkadikit ang mga ito. Hindi maikakaila ang kasiyahang nakikita niya sa mga mata ng dalawa.
Ayaw man niyang aminin sa sarili pero hindi niya maikakaila ang kirot sa puso. Sa tingin nga niya ay natauhan na si Sid sa kahibangan nito sa kanya, na parang ito ang naghahabol. Siguro ay saka nito napagtanto na bakit naman ito igigiit ang sarili nito sa kanya. Gayong isang sanaya nang naghihintay lang ng atensyon nito. May mga panahong parang gusto niyang tawagan si Sid. Gusto niyang mangulit-uli ito. Kapag ginawa nito iyon ay baka nga tuluyan na siyang pumayag sa gusto nito na with commitments. Mabuti na lang at napipigilan niya naman ang sarili. Nasa punto na siya kung saan pa-exit na siya sa malabong ugnayang meron sila ni Sid. Hindi na pwedeng bumalik siya para lang masaktan ng sarili. Hinintay niya ang reply ni Sid nang maipasa ang pictures ng lahat ng bahagi ng bahay nito. Ang tanging isinagot nito ay nagustuhan nito ang gawa niya at bibigyan siya ng bonus. Sa parehong araw ay natanggap niya sa bank account niya ang remaining balance nito plus bonus. Galanteng-galante itong maging kliyente. Para masigurong hindi siya mananatili sa Tarlac pagkatapos ng trabaho niya, ay napilitan siyang tanggapin ang isang project sa isang resort. Nasa Palawan iyon kaya't alam niyang hindi siya makakauwi-uwi ng Tarlac o Maynila. Si Ivan ang inaalala niya. Hindi pa man ay namimiss na niya ito. Maaga niyang natapos ang huling araw ng trabaho niya. Dinala niya sa bayan ang yaya at naiwang katiwala ni Sid kasama si Ivan. Nilibre niya mga ito sa isang restaurant. Gusto niyang makasama si Ivan ng araw na yon dahil kinabukasan din ay babiyahe na siya papuntang Palawan. Paunti-unti ay nagpaalam siya rito na matagal pa bago siya makikita uli nito. Nagbigay naman siya ng assurance na tatawagan ito araw-araw. Ang akala niya ay magtatantrums ito o kaya ay iiyak, pero niyakap siya ni Ivan ng matagal. I understand, Mommy. I'm a big boy now. I'm just here. I know na babalik ka after ng work mo. Promise me na kapag bumalik ka na, you will spend 1 whole week with me, okay? Alam niyang nalulungkot ito pero pinipilit ito magmukhang okay. Pinupog niya ito ng halik sa muka. Of course, babalik ang mommy. Hindi naman ako aalis ng bansa. Basta be a good boy always, ha? Pigil na pigil niya talaga ang sarili na maiyak. Ang katiwala at ang yaya ni Ivan ang naiiyak sa paalamanan nilang dalawa. Matagal siyang nanatili sa bahay ni Sid nang ihatid niya pa uwi ang mga ito. Noong isang araw pa nakahanda ang mga gamit na dadalhin niya sa Palawan. Malaki ang tatrabahuhin niya roon. Hindi pa niya nakikita ang kliyente niya. Pero marami ang may sabi-sabing isa ito sa mga most eligible bachelors ng lugar. Na-curious siya, kaya't hinanap niya ito online. Hindi nga nakapagtataka na habol-habulin ito ng mga babae. Gwapong-gwapo ito at wala daw napapabalitang may naging girlfriend ito. Naisip niyang baka pihikan ng lalaki. Nagdadalawang isip siya kung tatawagan pa si Sid para makapagpaalam ng formal. Pero napigilan siya ng isang video na nakita sa post ni Sanaya. Nasa isang party ang dalawa. Parehong may hawak na glass ng wine. Sid, do you think someone like you will fall for someone like me? Medyo tipsy ng babae at tinanong nito iyon habang may nakatutok na kamera rito. Napangiting bumaling si Sid kay Sanaya. I keep saying this, Sanaya. No man will ever refuse such a beauty. Really? Kinikilig na humagikhik na tanong ng babae. Tinukso sila ng mga tao sa paligid. Then, you wouldn't mind if hahalikan kita? Malakas ang boses na tanong ni Sanaya. Bago pa makasagot si Sid ay tumingkayad na ang babae saka ito hinalikan sa mga labi. Napasinghap siya sa nakita. Mabilis na pinatay niya ang phone. Mukha ba iyon ang lalaking gustong-gustong makipag-commit? Some things never change. Mapait na sabi ng puso niya. Nagtaka pa siya nang hindi man lang siya umiyak. Siguro pagod na talaga siya. Bukas ay ang totoong simula ng pag-move on niya. Malayo kay Sid. Mahigit 1 buwan na siyang nasa Palawan. Hindi kailanman lumilipas ang araw na hindi niya nakakausap sa video call si Ivan. Sa tuwing nakakausap niya ang bata ay gustong-gusto na niyang tanungin ito tungkol sa ama nito. Mula nang umalis siya ng Tarlac ay hindi na rin nagpaparamdam si Sid sa kanya. Kahit ayaw niya ay nasasaktan pa rin siya. Inaasahan na niya ang ganoon. Pero hindi niya mapigilan ang pusong makaramdam ng sakit. Imbis na mag-focus sa panibagong heartache, ay ibinuhos niyang lahat ng atensyon sa trabaho. Sa laki ng resort ay 3 silang designers ang nagtatrabaho roon. May soft opening na ang resort bago pa man siya dumating. Tumatanggap na sila ng mga bisita at customers pero limited pa lang. Nakaharap na rin niyang may-ari ng resort na yon na walang iba kundi si Trevor Montes.
Mas gwapo nga ito sa personal. Kahit masyadong manly ang mukha nito sa mga pictures na nakikita niya, ay may napapansin naman siyang kakaiba sa lalaki. Mas madalas niyang napapansin ang feminine side nito. Hindi niya alam kung siya lang ang nakakapansin nun. Lagi rin niyang nakikitang kasama nitong kasosyo nito na si Ricky Lim. Hindi niya alam pero parang may kakaibang closeness ang dalawa. May gate pass sila at free card sa bar ng resort. Allowed silang mag-party tuwing gabi. As long as makakapagtrabaho pa rin sila ng maayos kinabukasan. Single naman silang lahat ng interior designers ng resort at puro sila babae. Ang dalawang kasama niya ay suki ng club. Siya lang ang killjoy sa kanila. Mas gugustuhin pa niya kasing magkulong sa kwarto kada matapos ang trabaho nila sa buong araw. Excited kasi siyang tawagan si Ivan lagi. Sobra 1 oras din silang nag-uusap ng bata sa video call. Mula raw nang umalis siya ng Tarlac ay dinala ni Sid si Ivan sa Manila. Mas gusto raw nitong makasama ang anak lalo pat wala itong ibang makakasama na sa Tarlac, maliban sa yaya at katiwala ng lalaki. Hindi rin masyado nagkwento si Ivan tungkol kay Sid. Natatakot na naman siyang i-open ang topic tungkol sa ama nito. Baka kasi may malaman siyang mas lalo lang nakakasakit ng puso niya. You know what, Mommy? Biglang sabi ni Ivan sa gitna ng usapan nila. Nakikita niyang pag-aalinlangan sa mukha nito sa screen ng phone niya. What is it, baby? Masuyong tanong niya para hindi ito mag-alangang magkwento. I saw Daddy crying one night. Crying? Nagulat na tanong niya. Tumango ang bata. He was crying so hard inside his room. I wanted to comfort him, but when I asked him why he was crying, he said he did not. Though I can see his eyes are red. Natigilan siya. Wala rin siyang maisip na maging dahilan ng ikaiyak ng ganoon ni Sid. Kung totoo nga ang nakita ng bata. May problema kaya ito sa negosyo? O baka mas personal? Never pa niyang nakita si Sid na umiyak kahit kailan. Napukaw tuloy ang interes niya sa sinabi ng anak nito. Was he crying because he missed you too? Honestly, Mommy, I also cry sometimes when I miss you so much. Amin ng bata. Lumamlam ang mga mata niyang napatitig sa malungkot na mukha ng bata. Siya doubt kung siya ang rason ng iniyak ni Sid. Ni hindi ito nag-send ng kahit text man lang sa kanya para mangumusta. Hindi rin naman siya naghihintay. Iyon ang laging inuulit niya sa sarili. Don't cry anymore. Kung mamimiss mo akong masyado, kahit anong oras pa yan tawagan mo lang ako agad, okay? Ngumiti na ito sa narinig. Nangingislap na rin ang mga mata nitong nakatingin sa kanya sa video call nila. Nasaan nga palang daddy mo? Hindi na niya napigilang itanong. He's working now po. He will be going somewhere tomorrow. Nagpaalam po siya sa akin kahapon. I don't know where pero nakaready na po siyang bag na may mga gamit niya. Naisip niyang baka may business trip ito ng ilang araw. Matagal na nag-usap pa sila ni Ivan hanggang sa siya na rin na nagpaalam para makatulog na ito. Nang mahiga na siya sa kamay sa kanya naisip muli ang sinabi ni Ivan tungkol kay Sid. Umiyak si Sid? Hindi siya patatahimikin ng kaalamang iyon. Ano ang maaaring nakapagpaiyak kay Sid ng ganon? Kinuha niya ang phone. Hindi na kasi niya binibisitang profile ni Sanaya mula nang nasa Palawan siya. Kung gusto niya talagang makamove on ng tuluyan ay hindi na niya dapat ini-stalk ang account ng babae. Unang bumungad sa kanya ay ang video ni Sanaya na namumugto ang mga mata. Umiiyak ito habang may kamerang nakaharap dito. Iyak lang ito ng iyak na para bang broken-hearted. Napakunot noo siya. Si Sid ba ang dahilan ng pag-iyak ng babae? Kung umiyak ito at umiyak din si Sid, malaki nga ang posibilidad na may something na ang dalawa. Napasinghap siya nang makadama uli ng kirot sa dibdib. Inilagay na niya sa kama ang phone na para pang nawalan bigla ng lakas. Naramdaman na lang niya ang biglang pag-agos ng luha sa mga mata niya. Saka siya natauhan. Kung talagang gusto niyang mag-move on, hindi siya dapat magmukmok lang sa kwarto. Bakit hindi niya gayahin ang ginagawa ng mga kasama niyang designers na single din? Pabuntong hiningang pinahid niyang luha sa mga mata. Tama nang iyak-iyak. Kailangan na rin siguro niya mag-party-party. Ilang beses siyang tinitigan ng dalawang kasama niya nang makita siya kinabukasan. Nagtataka siguro ang mga ito na hindi ang usual na malaking shirt at pantalon ng suot niya sa tuwing lumalabas ng kwarto. Naisip niyang mag-ayos ng sarili. Ang ganda niya para magpakalosyang. Suot niyang kulay beige na blouse
at skirt na lagpas lang konti ng tuhod. Ikaw ba talaga yan, Andy? Sinisipat pa siyang mabuti ni Melanie, isa sa mga interior designers ng resort. Sino ba sa akala mo? Natatawang tanong niya. Lumapit na rin si Cynthia at tinitigan din ang kabuuan niya. May hindi ba kami alam na dalawa? May nakilala ka bang gwapong bisita dito sa resort, ha? Alam din kasi ng mga ito na single and available siya. Tawa lang uli ang isinagot niya. Hindi pa sana siya tatantanan ng dalawa kung hindi pa siya pumunta sa naka-assign sa kanya na lugar. Mamaya pala isasabihin niyang sasabay siya sa mga ito na pumunta ng bar. Bilib nga siya sa dalawa dahil kahit inuumaga ng mga ito ng uwi, ay kaya pa rin magtrabaho kinabukasan, na parang may sapat na tulog ng nagdaang gabi. Abala na siya sa ginagawa kaya hindi niya namalayan ang paglapit ni Trevor. Andy, gulat na napaangat ang tingin niya sa lalaki. Good morning, Mr. Montes. Agad na bati niya sa lalaki. Nakaputing sando ito at puting shorts. Nakapamulsa ito habang nakatingin sa kanya. Ang presko ng mukha nito at ang bango tingnan. Kung hindi siguro siya broken-hearted din, ay baka nagsuswan na rin siya sa lalaki. Good morning. I'm just checking on you. I just want to let you know that I am happy with your work. I wish you could also enjoy your stay here at hindi lang puro trabaho. Nakangiting sabi nito. Thank you, Mr. Montes. Mabuti naman at nagustuhan mo. Please inform me also kung may mga gusto kang ipadagdag sa designs. For now, I'm satisfied with your work. Feel free to suggest anything if you think na may mga magandang idadagdag pa. Nasisiyahan siya sa naging feedback ng big-time kliyente nila. Mas na-inspire tuloy siyang pagbutihin ang trabaho. Patapos na ang araw. Nagmamadaling hinabol niya ang dalawang kasama bago pa sila pumunta sa kani-kanilang cottages. Alam niyang mas hindi liliban ng mga ito sa bar dahil Biyernes na ng araw na yun. Wala kasi silang trabaho kapag Sabado at Linggo. Sama ako sa inyo mamaya. Agad na sabi niya nang makalapit sa dalawa. Gulat na napatingin ng mga ito sa kanya. You're not joking, right? Si Melanie ang nagtanong. Ilang beses na kasi siyang inaya ng mga kasama pero lagi siyang tumatanggi. Of course not. Ayaw niyo ba akong isama? Kunwari ay nagtatampong tanong niya. Biglang hinawakan ni Cynthia ang noo at leeg niya. Wala ka namang lagnat. Sabi pa nito. Sabay na natawa sila ni Melanie sa sinabi ng babae. Kapag ikaw nagbago ng isip, naku, hindi ka na namin kikibuin ni Melanie. Pagbabanta ni Cynthia, umirap siya sa dalawa. Sasama nga. Anong oras ba mamaya? The earlier the better. Sabay na lang din tayo mag-dinner later. Si Melanie ang sumagot. Sure, magkita na lang tayo mamaya sa reception area around 7 ng gabi. Agad na dugtong ni Cynthia. Pagkarating sa cottage niya ay tinawagan agad niya si Ivan. Ang yaya nito ang sumagot dahil natutulog ang bata. Binilinan na lang din niya ang yaya ni Ivan na pasabihan ito na hindi siya makakatawag mamaya. Bukas ng maaga na lang siya tatawag uli. Ayaw niya kasi na maghintay si Ivan sa kanyang tumawag. Dahil baka hindi na nga niya maisingit. Saglit lang siya nagpahinga. Pagtungtong ng 6:00 ng gabi naliligo na rin siya. Nakapili na siya ng isusuot niya para sa gimmick nila mamaya. Isa iyong itim na dress na hapit sa katawan. Hindi umabot sa tuhod ang haba ng damit. Maikli lang ang mga manggas nun, kaya't mukhang sleeveless na rin. Pinatuyo niya ang buhok na hanggang kilikili. Naglagay siya ng make-up, at medyo kinapalan iyon ng konti. Ngayon lang talaga uli siya makakagimik sa gabi. Matagal na rin pala niyang binuryong sarili. Nagsuot siya ng sapatos na may takong na tamang-tama lang ang taas. Tinukso pa siya ni Cynthia at Melanie nang makita siya nito. Wow! Sigurado kaming maiiwan sa upuan ng beauty namin sa bar mamaya. Naunang nagsalita si Cynthia. Nice rin ang suot ng dalawa. May mga itsura rin ng mga ito, kaya't hindi siya naniniwala sa sinabi ng babae. We are happy that you decided to join us now, Andy. Sayang nga naman ang ganda mo kung nagkukulong ka lagi sa kwarto. Naisip nga namin dati na baka galing ka lang sa breakup kaya't ayaw mong lumabas-labas. Natumbok nga ng dalawa iyon. Imbis na sumagot ay ngumiti na lang siya ng tipid nang makapagpasalamat. Maingay at masaya silang kumakain ng dinner sa restaurant resort.
Medyo marami-rami na rin ang tinatanggap na guest ng resort dahil halos kalahati na ng mga kwarto ang ready para sa mga bisita. Nagtatawanan sila nang biglang lumapit sa mesa nila si Trevor. "May I join you, ladies?" Natigilan silang tatlo at sabay na napalingon sa gwapo nilang kliyente. Mukhang ready rin ito sa kahit anong kasiyahan sa gabing yon. "Sure, sir!" Si Melanie yung sumagot para sa kanila. "No, call me Trevor kapag hindi naman oras ng trabaho nyo." Agad na umupo ang lalaki sa tabi niya. Nagtataka pa siya kung bakit hindi nito kasama si Ricky. "May gusto pa ba kayong idagdag sa order nyo?" Tanong nito. Umiling lang silang tatlo. Ito na ang nagtawag ng waiter at umorder. Halos sunod-sunod ang mga pagkain na hinatid ng waiter sa mesa nila. "Ang dami ng mga pagkain. Hindi natin mauubos yan." Namimilog ang mga matang sabi ni Cynthia. Tumawa lang si Trevor sa reaksyon nito. "It's okay. We can share the food with the rest of the staff." Hindi lang pala ito gwapo kundi mabait din. Ang sarap sigurong gawing crush nito para lang may pampakilig. Kaso ayaw yatang magbigay ng space ng puso niya. Masayang kasama ang lalaki. Mapagbiro ito at mukhang masayahin. Tinanong sila nito kung saan sila pagkatapos nilang kumain. Nang malamang pupunta sila ng bar ay inimbitahan nito ang sarili para sumama sa kanila. Hindi sila pinagbayad ng lalaki sa lahat ng kinain nila sa restaurant. Marami pang naiwang pagkain na ibinigay nito sa mga tauhan din ng resort. Kahit maaga pa ang gabi ay marami-rami na rin ang tao sa loob ng bar. Dinala sila ni Trevor sa VIP table. Ito na rin na nag-order ng drinks para sa kanila. Hindi pa man umiinit ang puwet nila sa upuan ay tumayo na agad sina Cynthia at Melanie. Inaya pa sila ng dalawa para sumayaw sa gitna. Tumanggi siya. Hindi pa siya sinaniban ng espiritu ng alak kaya tinatablan pa siya ng hiya. Tumanggi rin si Trevor dahil wala raw siyang kasama kung aalis ito. Pinilit niya ang lalaki na okay lang siya kahit maiwang mag-isa sa mesa. Pero nagpaiwan din ito. Hindi niya feel magpakalasing kaya't juice lang ang iniinom niya. Si Trevor naman ay panay ang lagok ng alak. Pakiramdam niya ibalak nitong magpakalasing sa gabing yon. Bigla na ring sumeryosong mukha nito nang silang dalawa na lang ang naiwan. "How do you heal a broken heart?" Nagulat pa siya nang bigla itong bumulong sa kanya. Maingay kasi ang loob kaya idinikit nito ang mukha sa tenga niya. Hindi niya inaasahan ang tanong na yon galing sa kliyente. Hindi naman kasi sila ganun ka-close. "Broken-hearted ka ba?" Iyon na lang ang naisipan niyang isagot ng bumaling dito. Tumawa ito na mabakla saka nilagok ang bote ng beer. "You guessed it right." "May girlfriend ba ito?" Bakit hindi naman yata napapabalita? "Sorry to hear that." Nasabi na lang niya. "What?" Idinikit pa ni Trevor ang tenga sa bibig niya. "Ang sabi ko, sorry at broken-hearted ka." Medyo nilakasan pa niya ang boses. Nakatingin lang ito sa dance floor pagkatapos. Curious siya sa kung sino ang girlfriend nito. Pero hindi niya naman business yon kaya't hindi na rin siya nagtanong. Maya-maya ay bumaling si Trevor sa kanya. "Let's dance?" Tatanggi sana siya pero hinila na nito ang kamay niya. Napilitan na lang din siyang tumayo at pumunta sa gitna kasama ito. Dahil sunod-sunod nga ang pag-inom nito ay medyo tipsy na rin ang lalaki. Sinamahan na rin sila ni Cynthia at Melanie sa gitna. Bigay na bigay ang mga ito habang nagwawala sa dance floor. Naalala niya tuloy ang mga panahong ganun siya ka-wild sa dance floor, noong kabataan niya. Nadala siya sa enjoyment na nakikita niya sa tatlo. Kahit hindi nakainom ay sumabay na rin siya sa pagsasayaw ng mga ito. Itinataas pa niya mga kamay habang bigay todo sa pag-indak. Wala ni isa man sa kanilang umupo para magpahinga. Kumuha na ng tig-isang bote ng beer ang tatlo. Inabutan na din siya ng mga ito pero mas pinili niya ang tubig. Ayaw niyang malasing. Nangako kasi siya kay Ivan na tatawag siya ng maaga kinabukasan. Ayaw niyang paghintayin sa wala ang bata. Napatingin siya sa isang sulok ng bar habang umiindak. Bigla siyang natigilan nang may mamata ang napakapamilyar na bulto na nakaupo sa isang sulok. Nakatingin nito sa kanya habang iniinom ang laman ng isang bote ng alak. Madilim ang paligid kaya't gusto niyang manigurado dahil baka namamalikmata lang siya. Sisipatin na niya sanang lalaki nang biglang maharangan iyon ang katawan ni Trevor. Gusto niya sanang silipin ang lalaki pero bigla na lang may ibinulong si Trevor sa kanya. "Gotta tell you a secret." Napatingin tuloy siya sa kliyente na pulang-pula na ang muka.
Bago pa bumuka ang bibig nito ay biglang may kumalabit sa lalaki. Nanlaki ang mga mata niya nang makumpirmang si Sid iyong nakita niya kanina sa mesa. "Can I dance with her?" Narinig pa niyang tanong ni Sid kay Trevor sa malakas na boses para marinig ito. Nagulat naman si Trevor at ngumiti na lang din ito kay Sid. Dumistansya ito sa kanila at nakipagsayaw na sa iba. Nakita niya nang mapatingin din sa kanila sina Cynthia at Melanie. Hindi na niya pinansin ang nanunuksong tingin ng dalawa. Ayaw man niyang makipagtitigan kay Sid, ay hindi niya naman maiwasan ang kakaibang titig nito. Anong ginagawa mo rito?" Alam niyang hindi nito maiintindihan ang sinabi niya dahil sa lakas ng tugtog sa loob. Hindi niya alam pero may kakaiba sa klase ng tinging ibinibigay nito ngayon. Bumuka ang bibig nito pero hindi niya naman kayang basahin ang sinasabi ng mga labi nito. Hindi rin naman siya makakilos lalo at nasa harap niya si Sid. Actually nakatayo lang sila pareho sa gitna. Naisipan niyang mauna na lang at baka makahalata pa lalo ang mga kasama niya at si Trevor. Lumapit siya kina Cynthia at Melanie para magpaalam. Kailangan pa niyang bumulong sa mga ito para marinig siya. Huli niyang nilapitan si Trevor. Hindi pa man siya nakakapagpaalam ay nag-thumbs up na ito sa kanya nang nakangiti. Sa tingin na ibinigay ng tatlo ay para bang iniisip ng mga ito na mauuna na siyang umuwi dahil sasama siya kay Sid na nakilala lang niya sa bar. Hindi na niya inintinding masyadong maling hinala ng tatlo. Dire-diretso na siyang lumabas ng bar. Alam niyang susundan siya ni Sid sa labas. Hindi siya tumigil sa paglalakad kahit alam niyang nasa likod lang niya si Sid. Nilingon niya ito nang malapit na siya sa cottage na tinutuluyan niya. "Anong ginagawa mo rito?" Andun na naman ang mga titig nitong plakang hindi niya mabigyan ng pangalan. Nagtaka pa siya nang dumako saglit ang tingin nito sa tiyan niya. Na-conscious tuloy siya. Hapit kasi ang suot niyang damit. Hindi naman siguro lumaki ang bilbil niya para pa simpleng tingnan ni Sid ang parteng yun. Tama ba na basta ka na lang umalis? Hindi ba ang sinabi ko ay mag-usap tayo pagbalik ko? Nagulat siya sa bungad na tanong nito. Tapos na ang trabaho ko sa'yo. Wala ka namang reklamo sa gawa ko. It's not about that at alam mo yun. Inis na hinarap na niya itong mabuti. Iyon pa rin bang tungkol sa no commitment status natin? No commitment nga, di ba? Hindi natin kailangan pag-usapan ng tungkol doon. Hindi natin kailangan ng closure. Pwede yun basta na lang tapusin. Yan lang bang pinunta mo rito? Dumakong muli ang tingin nito sa tiyan niya. Buntis ka na ba? What? Nagulat na tanong niya. Mukha ba siyang buntis? Napatingin tuloy siya sa tiyan niya. Flat na flat pa rin naman iyon. Bakit napagkakamalan siya nitong buntis? Dahan-dahang lumapit si Sid sa kanya. We made love more than once without protection. Alam kong healthy ako. Madali akong makabuo kung gusto ko. May symptoms na ba ng pagbubuntis mo kaya mo ako tinakasan? Wait, ano raw? Iyon ba ang dahilan kaya't sinundan siya nito hanggang doon? Inaasahan nitong makabuo nga sila? Pumorma lang mukha niya. Sinabi ko na sa'yo, I will make sure na hindi ako mabubuntis. Nag-take ako ng pills. You were taking pills then. But still, bigla itong tumigil. Nagiging emosyonal na ang mukha nito na ewan. Ilang beses muna itong huminga ng malalim. Napaatras naman siya ng palapit ito ng palapit sa kanya. Are you still taking your pills now? Mahinahon na ang boses nito nang magtanong. Napakurap-kurap siya. Hindi niya alam kung bakit kailangan itong itanong yon. Mas lalong hindi niya alam kung bakit sinagot niya ito. No. Tinigilan ko nung umalis ako ng Tarlac. Napalunok pa siya nang sabihin iyon. Unti-unti na kasi naglalakbay ang init sa buong katawan niya, habang hindi naghihiwalay ang mga mata nila ni Sid. Hindi siya tumanggi nang kunin ito sa kamay niya ang susi ng cottage. Itong nagbukas nun. Napasingha pa siya nang hawakan itong braso niya para pumasok sila sa loob. Nang maisara ni Sid ang pinto'y ilang segundo lang silang nagtitigan. Tonight, I'll make sure na may pananagutan na ako sa'yo ilang buwan mula ngayon. Habang sinasabi iyon ay unti-unti ring inilapit ni Sid ang mukha sa kanya. Muli ay hindi niya binigyang pansin ang warning ng isip. Ni hindi pumasok sa utak niya ang kakasabi lang ng lalaki. Ang tanging alam niya ngayon ay sabik na sabik siyang makapiling muli ang lalaking itinitibok pa rin ng kanyang puso.